po kay Vice Gov. Ha? Tapos yung pera, nandyan sa kanya. Lahat. Bakit, paano nangyari yung lupa niyo po napunta kay Vice Gov, madam? Bininta po namin. Para ipiin sa kanya po. Kasi maganda po yung ano niya sa amin offer. So yung lupa niyo, binigay niyo sa kanya bilang investment at kinumbert niya sa cash ko, no? Opo. Kasi malaki pong halaga yung pagbinta ng lupa. Sus, kawawa. 750 po yung kada hektar. Sila po ay higit 200 na pamilya ngayon na magrereklamo laban po dito kay Vice Governor ng Surigao del Sur dahil daw po sa pag-invest sa farm ni Vice Gov. Pero, Idol, wala daw pong nangyari. Sige, at mabuti rito at si Vice Gov willing naman daw magbigay ng kanyang panig. First, sila Chairman Josefino Pandiling. Sir. Ayun, marami sila. Mayong hapon po, Chairman. Sige po, pakikwento po itong inyong reklamo. Nakikinig po sa kabilang linya si Vice Governor ninyo, Vice Governor Navarro. Chairman, go ahead po, please. Hanggang ngayon, wala na kami makatanggap ng aming porsyento. Okay. Hindi naman. So, ang gusto namin na ibalik na niya aming pira. Habang inaayos yung kanyang linya, kausapin natin si Vice Gov. Vice Governor Librado Navarro, magandang hapon po, sir, ng Surigao del Sur. Magandang hapon po, sir. Kailangan po nang talagang ibalik yung pera kahit wala pong tobo. Okay lang po. Vice Gov, wala ka pa pala na ibalik na pera. Wala talaga siyang binalik na pera sa amin po. Wala ka pa rin na ibalik, Vice Gov. Di pa kami nakatanggap. Walang makain ng mga tao dito. Sinadya pa kami dito ng aureng. Yung lupa namin nandun po kay Vice Gov. Ha? Tapos yung pera nandyan sa kanya. Lahat. Bakit, paano nangyari yung lupa niyo po napunta kay Vice Gov, madam? Bininta po namin. Para ipiin sa kanya po. Kasi maganda po yung niya sa amin offer. So yung lupa niyo, binigay niyo sa kanya bilang investment at kinumbert niya sa cash ko, no? Opo. Kasi malaki pong halaga yung pagbinta ng lupa. Sus, kawawa. 750 po yung kada hektar. Vice Gov, naku, yung mga lupa nitong mga farmer, kawawa naman. Sus, Mariosep. Pwede po ako mag-explain. Sige Pwede po, ako Gov. Sige po, Vice Gov. Ganito po kasi nangyari. Nangangailangan tayo ng farm. Sila naman po, volunteer nila yan pinagbili. Malaki po ang kuha natin dyan. Sir, hindi sila nag-volunteer. Kung hindi nyo po in-offer, paano nila malaman na meron ka palang investment scheme na yan? Kasi in-offer mo sa kanila, nagtiwala sila sa'yo dahil ikaw po Vice Gov. Otherwise, why would they invest in your monkey business? Sila naman po na may maraming taga-Antipolo nakapagtrabaho po diyan. Kung kwan po yan, di na lang po itira sa iba. Diyan na lang po dinibilap natin yung organic farm at saka marami naman po. Vice Gov, ganito gagawin natin, Vice Gov. Gusto ko po, as a sign of good faith, okay, goodwill, magpakitang gilas po kayo dito sa mga complainant namin, at least man lang, in the next few days, mag-produce ka ng cash at abutan mo itong mga complainant namin. Failure to do so, then kami po mismo ang maglalakad na para kasuhan po kayo sa ombudsman at kung ano pa po mga ahensya ng gobyerno na pwede kayong sampahan ng kaso at baka pwede pa itong makarating to sa Kongreso o sa Senado at para paimbestigahan po kayo. So if I were you, sir, para magpakitang gilas ka na talagang nagsasabi ka ng totoo, in the next few days, produce some monies at i-distribute po dito sa mga investor mo. Pwede ba? Next week? Meron ka bang pera mai-produce next week? Monday? Sa ngayon po, wala pa talaga. Pero may mga proposal naman po ako dyan. Oo nga, Gov. May proposal ka. Sabi mo, 3 months, dun sa mga 400 and above, 500 and above, bigyan ng ilang buwan. Ang tanong ko ngayon, as a sign of good faith, do you know what I'm saying? As a sign of good faith, meaning ikaw ay talagang seryoso sa pinagsasabi mo at gagawin mo yung pangako mo. Magpakitang gilas ka, mag-produce ka man lang kahit konting cash. Meron, wala. Maghanap po tayo. Maghanap po ako. Basta makauwi po ako. Pag makauwi po ako, kasi nandito pa po ako sa Manila ng paggamot, pag once makauwi po ako, wala po problema. Okay, sige. Kailan po kayo uwi? Mga next week po. Next week. Depende. Ayun, Depende sandali. po Sandali. depende po sa advice. Nagagalait itong mga ano. Sige. Ano po? Depende po. Sandali po, Vice Gov. Hindi balik yung pera kahit na magalit. Magalit yung mga tao dito. Wala na sila makain. Wala naman
makain po dito, Sir Rafi. Hirap talaga, nabakiwan ha. Na-scam pa kami. Sige, inap lang kamo kay madungog. Vice Gov, kailan pong balik nyo, Vice Gov? Mga next week po, kung okay na po ang katawan ko po. Bakit? Ano pong nangyari sa inyo, Vice Gov? 20 years na kasi po itong sa heart ko at saka high blood po. High blood. Eh baka, Vice Gov, puro crispy pata kinakain nyo. Lechon, masasarap. Sugpo, lobster. Sige, Tita Hindi Dili, po, hindi. madungog yan. Ha? Wala na Tapos nga, wala na itong po. mga investo ninyo, ang kinakain, bagoong. Wala na nga po tayo. Wala na nga po tayo dyan. O sige, magsalita. Isa pa. Magsalita natin. Sige po. Sige, magsalita po ulit kayo. Sige, sino pang gusto magsalita? Vice Gov, ibalik mo yung capital ng pera, ay yung pera namin kahit capital lang. Kasi, kagaya sa akin, yung kapatid ko nasa Singapore, yung pera niya 3 buwan wala siyang sahod dahil inilagay niya dyan sa inyo. And nag-invest ka. Isa pa yung kapatid ko na isa ka security guard sa Maynila, nagpadala ng pera sa akin, inilagay ko din dyan sa inyo. Binigay ko, nag-invest ako. Ngayon, yung mga tao dito, lahat naghihirap, walang pera. Dahil lahat ng pera kahit kunti lang inilagay dyan kasi maganda yung inopen mo sa amin. Kaya nagtiwala kami sa inyo kasi Vice Gov ka. Bagad dito ka sa amin, sa Marihatag. Ang hinihiling ng mga tao, ibalik mo talaga yung pera namin kahit yung kapital wala ng tubo. Ibalik. Vice Gov. Tulungan nyo naman po kami Opo. na Opo. ibalik yung Sandali po. pera Ito po. namin. Vice Gov, babalik po kayo anong araw po next week. Pupunta po kami dyan sa inyong lugar. Papadala po akong reporter at harapin po namin kayo. Magkaharap-harap po kayo sa inyong tanggapan at i-involve na natin si Governor sa DILG. Kung hindi Vice Gov, pupunta kami sa Sandigan Bayan o Ombudsman kung sino pong pwede makatulong sa kanila. Ano Vice Gov? Anong araw po kayo nandoon para pupunta po yung reporter namin? Konsulta ko pa po ang doktor ko kung kailan ako pwede makauwi. Kukonsulta sa doktor. Paano pag sinabi ng doktor, next year ka pa pwedeng umuwi, next year pa. Umiwas ka ata, Vice Gov. Hindi po ako iwas dyan. Ba't tayo iwas dyan? Tawagan mo sa Atty. Garrett, tingnan natin kung anong pwede may kaso dito kay Vice Gov. Tawagan niyo sa Atty. Garrett, kukonsulta po kayo. Ako rin, Gov, kukonsulta po ako sa abogado at tingnan ko po, kukonsulta kami sa Ombudsman, Sandigan Bayan. I don't know, kukonsulta siguro kami dito sa Kongreso. Hindi ako nagbibiro, Gov. Dili good ako komedya. Dire, na, tigam ka, Gov. Naibalo ka. Pero Gob, nga naman Gob, mga pobre pa in tawon kining mga gilo ko nimo, mga pobre pa jud. Ngano dili ka na mo pangayog kwarta na lang kadag sa mga mayaman tulad nimo. Ngano sa mga pobre, pastilan. Hindi ko naman po alam yung iba dyan. Hindi mo alam na pobre sila, dapat na yung kanila mga lupa sinurrender sa iyo. That's a sign na mahirap sila kasi kung mayaman sila, they don't have to pawn their land, they don't have to sell their land para makapag-invest. At yan, may mga SG pa.